have to bend law. Bend law. Let me call on them, Dor. 18 kargador. Hello mga ka-healthy. Magandang hapon. Kakagising ko lang. Bagong video na naman po tayo. Panoorin natin kung paano nagsimula itong Bendalo daw na ito. Pakinggan natin yung sasabihin ng mga Tulfo brothers. Tara, let's go! Distinguished colleagues, just want to make a point of manifestation. I was the one who said this morning that sometimes we have to bend law. Bend law. The point is, Dito pala nag-umpisa yan. Bendalo. there's a Latin word that says, Vox Populi, Vox Dei. The voice of the people is the voice of God. Now let me ask you, Mr. President, Sabi nila ano daw, American citizen daw itong si Sen Erwin Tulfo. Tama ba ako? Alam ko nakasuhan siya dati about dito sa issue na to eh. Comment nyo nga ka-healthy kung totoo itong mga isyung ganito. our law higher than the voice of God? Is our law higher than the voice of the people? Mr. President, the law is supposed to protect the people. What we are asking, Mr. President, is the return of the value. Di ba nakikita naman natin sa ngayon, mukhang maraming nilalabag sa mga batas. Tama ba? Of good faith. I understand, Mr. President, what the gentleman from Pampanga this morning was saying, that it is not a requisite to return the money na kinuha po ng mga kontraktor, ng mga kumita po sa flood control project, Mr. President. Kasali ba si Sen Erwin dito? Dawit ba siya sa flood control issue? Alam ko isa siya sa mga tinuturo nung mga ex-marines daw. Tama ba? Tama po yun, hindi po. At meron pong prosesong sinusunod tayo. May prosesong sinusunod. Tama yun, pero bakit Bakit may bendalo? Kailangan sundin. Pag gumulong na yung batas, hayaan ng korte ang magsabi, Mr. President, tens of thousands of people went out last Sunday. Narinig ko po, hindi ko po alam kung yung mga kasama natin narinig. Narinig ko po yung sigaw ng taong bayan. Ibalik ang pera namin. Malinaw po. And I was asked, Tama, isa rin ako sumisigaw nun eh. Pero hindi naman nabalik eh. by a reporter, by an interview, your comment. I said the message is loud and clear, Mr. President. Ayusin natin sa gobyerno ang ating mga trabaho. Iwasan po mahulog sa korupsyon. Yun. Iwasang mahulog sa korupsyon. Sino po ba yung mga korap na politiko ngayon? Sigurado ko alam na to ng mga Pilipino kung sino-sino sila. Tama? Sa korupsyon. The people are demanding that these people, contractors, DPWH officials, including politicians who made wealth, kumita po sa flood control, na kung maaari isoli nila ang kanilang ninakaw sa bayan. Not to gate crush the live selling that happened here last June 4. The way it happened, the way it was handled, the statements being made. Gusto ko lang talagang pumunta dito, hindi man po ako invited doon sa conference nila na yon. I waited for today's hearing to confront
the resourceful persons they presented. Let me call on them Dor. 18 kargador. Grabe, sakit nun. 18 kargador. Kung ikaw sabihan nun, sabihan ka ng kargador, di ka ba masasaktan nun? Alam ko marangal naman na trabaho ang pagiging kargador, ah. Di ba? Kesa sa magnanakaw, no? Tama ba, KLP? Kasi nga po, nagkakarga sila ng mga mali-maletang pera, sabi nga nila. Yung Eh bakit kargador naman? Grabe ka, ano, Idol Rafi. talagang trabaho nila, taga-bitbit, taga-karga ng maleta. Una, sino ba itong 18 kargador ng mga maleta? Saan ba sila galing? We cannot simply bring in people sa Blue Ribbon Committee na nag-aakusa na mabibigat na paratang nang hindi man lang nalalaman kung karapat-dapat ba sila paniwalaan. Kasi simula pa lamang po na tinawag silang 18 Marines, may paglilinlang na agad. Yung bansag na 18 Marines sa isang paraan upang pabanguhin sila sa publiko. Iba Marines naman talaga sila. Hindi naman sila nagpapanggap. Tsaka hindi naman sila, kakanta ng ganyan, eh. Kung wala talaga silang alam, eh. Ang dami naman ebidensya, nakita naman natin yung mga picture, di ba? So, ayun lang. Kita mo naman sa mga mukha nila, eh. Seryoso sila, eh. Nung nagsisiwalat na sila, eh. Matik po kasi yan. Pag sinabing Marines, iba po ang respeto ng mga tao. Pero hindi naman po silang lahat ay dating Marines. At mahigit kalahati sa kanila ay discharged without honors or dishonorably discharged from service for various offenses. Ibig sabihin, palpak sila. Grabe. Palpak daw. Titindi ng bitaw. Palpak ba talaga sila ka-healthy? Yung 18 Marines na ito? Tulad ng pagiging AWOL o absent without leave. Why is this information very important? Because for people to believe their allegations, it must come from a credible and reliable source. And so, the people using them portray them as heroes. God damn. Sabi nga ng isa sa mga senador na dumalo nung araw na yon, bayani daw po sila. Yes, bayani sila. Kasi sila lang yung naglakas loob, para ikanta at para isiwalat kung sino yung mga sangkot sa korupsyon at mali-malitang pera. Pero nakakaya naman po sila sa iba nating mga bayani na itong 18 kargador na ilang taon nagtrabaho kay Saldico, may 7 years at 9 years at nagbitbit daw, sabi nila, ng sangkatutak ng maleta ng pera. At bigla na lang tinubuan ng konsensya at ngayon ay naninira ng buhay ng mga inosenteng tao. Teka, ngayon ko lang nalaman may binabasang script si Idol Rafi. Gawa-gawa lang kaya ito? Ay tatawagin nating bayani? Yes, Pasensya bayani. na. Hindi ako papayag na matabi ang mga sinungaling nito kila Jose Rizal, Andres Bonifacio at mga dakila nating OFWs. Grabe. Ang bigat nun. Okay, so Ito si Ben Bitag Tulfo. Ano kayo masasabi niya sa dalawa niyang kapatid na si Sen Erwin at Sen Rafi? Tara, panoorin natin. issues na pinapag sa mga kapatid ko, nagalit ng mga tao sa panindigan at sa panganamang politika ng mga kapatid ko. Nagpakain sila ng comment section sa akin pupuntahin. Even sa social media, ang open mo ng Facebook, may mga memes, may mga AI, pinapakita sila, like a bad life. How do you feel about that? In the first place, I cannot speak for themselves and I best that silang magsalita. I believe it's sad, of course, so Definitely, I'll be
so sad because kung buhay pang father ko, my father will be very sad about the situation. So, the sweetest name that you have in this world is your last name. To me, that's very important. Pag nasira ang pangalan mo, ang Dawit talaga dito si Ben Bitag eh. Ito mas gusto ko pang naging senador eh. Kaysa dun sa dalawa niyang kapatid. Pero nung last election, inamin ko binoto ko si Idol Rafi, tsaka si Sen Erwin. Kasi yun dati, pagkakalam ko yun eh, panig yun sa Duterte eh. 'Di ba? Tapos ngayon bigla sila, nagulat ako, ba't kaya sila lumipat sa kabilang partido, 'di ba? Ano kayang meron? kasi sa susunod na generasyon, tama sa akin yan. Ito, unless magpapakita ng something else, but I don't know. Only God knows. Nagdadamay ka ba rito? Kasi ako talaga ito. I told myself, ang tawag ko dyan, collateral damage. Para nakakita rito. Kasi unang-una natin namin mga digital ecosystem from Facebook, YouTube, X, website. Yun namin na. Kung tatakbo si Ben Bitag Tulfo sa pagiging senador, iboboto nyo rin ba? Ako, oo, iboboto ko. Malaki yung tiwala ko kay Ben Tulfo na gagawin niya yung tama. TikTok, lahat yan. I-screen sila namin. May galit nila. Naggalit ng mga tao sa panindigan at sa pananaw ng politika ng mga kapatid ko. Nagpapayag sila ng comment section. Sa akin pupunta eh. Parang sinasalo ko yung bagay na hindi. Nag-off pala yung mga kapatid yan ng comment section. Siguro ang daming nambabash. Kaya ganun yung ginagawa nila. Ang gagawa niyo, wala naman akong ginawa dito na malupit dito kasi apelido, magdadamay ka kahit na Tama, madadamay ka talaga. Ben Bitag. Apelido nyo po yung nakataya kasi. Pero ka-healthy, if ever, diba, nasa panig ng Marcos sila Sen Erwin at Rafi. Kung dumating yung 2028 election, bigla silang nag-shift sa Duterte. Papayag ba kayo? Comment nyo lang kung anong mga opinion nyo. Kayo kung anong masasabi nyo. Ako pag-iisipan ko ng 100 times. So, yun lang po. Maraming salamat po sa panonood. Huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat po ka-healthy.